This portion is brought to you by Mercury Drug, na kasisiguro gamot ay laging bago. Bong, okay ba sa yung Chesa Cheesecake na specialty ng Taal Vista Hotel na blow out ko sa yung Father's Day? Yes, Cecil. Thank you very much. Talaga naman napaka-special nito. Kaya sa lahat ng mga fathers yan, kung gusto yung maging very memorable and very special in yung celebration of Father's Day, pumunta ho kayo dito sa Taal Vista Hotel para mag-celebrate. Ikaw naman, Cecil, ang masarap yung kinakain mong buko paradise na yan. May fruit salad sa loob tapos ice cream sa ibabaw. Mga kabarkada, Happy Father's Day po sa inyong lahat at especially to my father, Dr. Rogelio Catapang, our producer, Lolo Jing Concepcion, and regular televiewer natin, my good friend, Dr. Mario Elioso. Yes, Happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay dyan, daddy, papa, itay, lolo, amang. Dahil napaka-special po talaga nitong araw na ito para sa inyo. Bong, ano bang regalo mo sa mga fathers dyan? Yes, oo. Dahil itong topic po natin na ito ay very special po talaga at para sa kanila lamang po ito. Kaya ito na rin po ay ni-request ng marami kung sa mga texters po natin. At ito po ang regalo naming special from Generation RX. Sabihin mo na, ano ba yan? Yes, ito ay may kinalaman sa health issues para sa mga lalaki. In particular po, tungkol po sa erectile dysfunction. Alam mo, Bong, it is not only a topic for men but also special for women because sometimes erectile dysfunction causes sexual dissatisfaction. Pagka dissatisfied ang partner, nakakaroon ng behavioral and psychological changes ng men. Sometimes resulting to hindi pagkakaunawaan ng mag-partners. Kaya samahan nyo kami ngayong umaga upang alamin at maunawaan kung paano malulunasan ang erectile dysfunction. This is Generation RX, now signing on. Cool breeze, colorful flowers, fresh air, overlooking spots. These are just the few of the things that made the city an iconic destination. Dagdagan pa ng relaxing at mga breathtaking places na truly gives you a heaven-like feeling. Nariyan pang matatamis na pinya at mga world-class na furnitures na talaga namang maipagmamalaki ng City of Character, ang Tagaytay City. Erectile dysfunction is a male sexual disorder characterized by the inability to develop or maintain an erection of the penis. Because of this inability, sexual intercourse between couples become unsuccessful. Erectile dysfunction is the preferred term at present instead of using the term impotence. And it is defined as the inability to achieve or sustain an erection to achieve satisfactory sexual intercourse. So notice that the keywords are achieve and sustain. So it's not just inability to have an erect penis, but it's also to sustain. Like some people, some men can achieve one, but it's not sustainable. So in other words, it tends to go flaccid before the sexual act ends. And what's more important is you should be able to achieve satisfactory penetration for sexual intercourse. Causes of erectile dysfunction, actually marami yan. But because of medical diseases like hypertension, like diabetes or smoking. But actually the most common cause is psychological. It's actually fear of failure or performance anxiety. Yung kinakabahan ka na baka hindi mo ma-satisfy yung partner mo, na baka hindi mo ma-achieve yung satisfactory sexual intercourse
course, yan po ang talagang pinaka-common na sanhi ng erectile dysfunction. It is important to know the symptoms of erectile dysfunction, pati na rin ang ibang mga sakit na maaari magdulot nito para maiwasan ang paglala ng kondisyon. During the sexual act, ayaw talagang tumigas. Yan ang pinakagrabe sa lahat. Meron namang tumitigas, nakaka-penetrate sa simula, pero after mga 2 minuto, 3 minuto, lumalambot na kaagad. Considered erectile dysfunction pa rin yan. Well, ang diabetes is a pinaka-common na medical condition na nagpi-predispose sa erectile dysfunction. Bakit? Number 1, may epekto siya sa nerves natin. May tinatawag na komplikasyon ng diabetes, tinatawag na peripheral neuropathy. Humihina yung nerves natin. Pangalawa, mayroon din komplikasyon ng diabetes na tinatawag na vasculitis. This is a completely vascular phenomenon, meaning dugo. Napupuno ng dugo ang are, pero para ma-sustain yung pagtigas, para matagal ang pagtigas, dapat merong iipit dun sa dugo para hindi siya lalabas. Yan po ang mekanismo ng erectile function. Smokers has a higher likelihood of erectile dysfunction. Men who smoke more than 1 pack per day has a 50% higher chance of impotency than non-smokers. Siguro maaring pag ikaw isang matanda na, ay maaring ito ay dadating sa punto na ang isang tao ay magkakaroon ng dysfunction ng ganun ano. Sabi ng marami, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Pero ano nga ba ang ounce of prevention na maaari natin gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng erectile dysfunction? Actually, merong isang malaking study na ginawa noong mga 2009, 2010 all over Asia, kasama Pilipinas dyan. Ang maganda dito, mineasure nila yung erectile function ng mga kalalakihan. Kung maganda po yung erectile function, mas masaya yung mga lalaki, mas successful sila sa trabaho, mas masaya yung pamilya nila. So nakikita nila pagka hindi maganda ang sex life ng isang kalalakihan, naaapekto rin yung talagang pinaka-lifestyle nila. Yung survey na yon, yung study yun, pinapakita na napaka-importante pala ng erectile function sa lahat ng aspect ng buhay, even sa general health. Kasi kung maganda erectile function, mas maingat yung pasyente sa sarili niya, mas healthy yung lifestyle nila. Mineasure nila yung young adults sa middle-aged, and surprisingly, halos pareho ang incidence ng erectile dysfunction whether anong edad. Na-discover nila, although mas mataas ng konti sa may edad ang merong erectile dysfunction, significantly high pa rin yung young adults na merong erectile dysfunction. Actually, almost 30% sa young adults. Pagdating sa middle-aged, mas mataas ang konti, naging 40 to 50% ang merong erectile dysfunction. Well, pagdating sa erectile dysfunction, ang physical examination sa totoo lang hindi masyadong importante. Pero ginagawa pa rin natin yan kasi minsan meron palang anatomic problem yung pasyente na inborn or acquired diseases na nagpi-predispose sa erectile dysfunction. Pero mas importante po talaga yung history. Sometimes yung medical history nila, sometimes even psychiatric history. Minsan yung epekto rin ng partner. Essentially, kung gusto nyo ma-prevent ang erectile dysfunction, confidence ang kailangan. Mas confident kayo, mas hindi kayo magkakaroon ng erectile dysfunction. The likelihood of erectile dysfunction increases with age, 39% by the age of 40, 65% by the age of 65. Sa pagbabalik ng Generation RX, let's find out the various ways to combat this sexual disorder. Totally sir, malaki ang kabawasan sa pagseksual yung may edad na lalaki dahil wala na siya sing lakas kumbaga. Kaya malaking tulong talaga sa lalaki na wala ng ganyang mga seksual. Sa palagay ko, hindi naman nakakabawas yung erectile dysfunction sa mga kalalakihan. Well, because siguro yung mga downers na tinitake nila, that's the only reason. It's all in the mind. Kung kayo may problema sa pagtigas ng ari ninyo, magpatingin kayo. At baka hindi yun ang problema ninyo, baka may mas grabe pa. And even kung yun lang ang problema nyo, hindi nyo dapat pagtiyagaan yan. Yan po ay nagagamot, nagagawa ng paraan, at napapaligaya ang buhay natin for the rest of our life. May erectile dysfunction man o wala, hindi ito ang basihan ng pagkalalaki ng isang tao. Ang importante, he is able to fulfill his responsibility to the family and to the community. Kaya mga mommies and especially kids out there, make sure na lagi niyong i-appreciate ang mga efforts ng inyong mga daddies, ha?
And this special day is for them, so take a break and relax, but don't neglect your health. So Bong, how do you plan on spending this day? Siyempre, pinaka-importante sa lahat, quality time with the family. At dahil ito ay special na araw, meron siyempre kaming dinner na kasama yung aking anak at mahal na may bahay. Salamat po sa mga nag-like ng aming Facebook page. If you want to catch us on Facebook, just type Generation RX. Muli, happy Father's Day to all the fathers in the world. This is Generation RX, your health and travel show that keeps you informed. Now signing off.